ng mga Biblia, basahin mo, Merlin. Kasi bawal ng Diyos yung mga imahen, kapatid. Bawal sa Biblia yon. Kahit sa Bibliang Katolik, gawa ng mga imahen. Nagtatalaka lang ako, malakas kasi kita dyan eh. Pag may mga imahen, pwedeng itinda. Meron nga pare na mumorsyento pa eh. No? Bawal ng Diyos yan. Basahin natin ang 5:8 ng Deuteronomio. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Ang Bibliang Katoliko yan, kapatid. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan nasa langit o nasa itaas, nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Bawal gumawa niyang mga imahe na yan at sasambahin mo, luluhod ka, papanalanginan mo, bawal. Tuloy natin sa 9. Huwag kang magpapatirapat sa kanila, ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibuguin. Naninibugo ang Diyos pagka sasamba ka sa larawan o sa mga imahen. Kasi dapat nating sinasamba ang Diyos lang. Sinasabi rin sa Biblia, sinasabi rin sa pasyon. Ang sabi sa pasyon, at yung mga kapatid, kung Katoliko ka, dapat alam mo ito. Ang sabi, mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat nanuhuran at sambahin gabi't araw. Ang poong Diyos lamang. Alam mo naman ang kahulugan nun lamang, di ba? Walang iba. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Pag sinabing lamang, walang iba. Ang sabi ng pasyon na kinopya sa Biblia ni Padre Mariano Pilapil, ang sabi, ang poong Diyos lamang ang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Ang Katoliko lumuluhod sa mga imahen. Bawal ng Diyos yun, kapatid. Walang pagka-Diyos doon, di mo dapat luhuran yun. 17:29 ng gawa. Pakinggan mo, kapatid, nasa Biblia, ha? Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi nga natin dapat isiping may pagka-Diyos doon eh. There is not a little touch of divinity sa mga imahen. Walang kahit kapirasong pagka-Diyos doon. Mga ginto, pilak, bato, kahoy, kung ano-ano pa, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Bawal ng Diyos yan, kapatid na Merlin. Kaya wala kaming imahen. Naintindihan mo po, kapatid na Merlin? Opo. Sige, kapatid, nayayaan kita makinig ka sa doktrina sa Lunes kung loloobin. Diyan sa lugar dyan, sa Makati, meron kasali tayo sa pagdodoktrina para malaan mo pa mas maraming bagay. Kasi sa exposition, konti lang ang sagot ko. Wala kasing oras eh. Ngayon, meron pang 4 yata naghihintay. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Merlin. Balik ka sana sa Lunes at samahan ka nawa ng Panginoon. Salamat po at salamat sa Diyos. Sa Phnom Penh naman po tayo sa Cambodia. Kapatid na Rodel Blasa, kasama na ating mga panawin. Go ahead, Cambodia, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Brad Mark Boniel, 34 years old, Roman Catholic. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli.
Ano po ba ang tamang paliwanag at tayo ay nilikha ng Diyos? Na kapag namatay naman po pala tayo magkakaroon ng paghahatol, hindi naman po pala lahat mapupunta sa langit. Yun lang po at maraming salamat. Ang paliwanag ng Biblia, kapatid, na Mark, ay yung nasa 2 ng gawa, ay ng Epeso. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayaw, para tayong tren. Kaya ginawa yung tren, may riles. Pagka walang riles, di pwede yung tren. Pag umalis sa riles, madidiskaril, disgrasya yun. Tao, meron tayong lalakaran, kaya tayo gagawa tayo ng mabuti. Ay kanyang nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya tayo binubuhay ng Diyos para gumawa ng mabuti. Pagka gumawa ka ng mabuti, doon ka ngayon makakarating sa langit. Pero yung hindi gumawa ng mabuti, tahatulan ka. Gaya nung sinasabi mo. Basahin natin ang 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayan, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Hahatulan ka para parusahan o kaya bubuhayin ka para sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang tanong mo, hindi naman pala tayo lahat makakarating sa langit. Tayong lahat pwedeng makarating sa langit kung gagawa ka ng mabuti. Kung ang ginawa mo sa buhay mo, puro masama, hindi ka makakarating talaga sa langit. Pero gusto ng Diyos tayong lahat makarating sa langit. 3:9 ng 2 Pedro, pakinggan mo. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang gusto ng Diyos tayong lahat magsisi. Ayaw niyang may mapahamak. Gusto niya makarating tayo lahat sa langit. Kaya lang, kung ayaw mo naman sumunod, gagawin mo masama, talaga hindi ka makakarating sa langit. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasi kung siya lang ang masusunod, gusto niya lahat tayo makarating sa kanyang langit, sa kanyang paraiso. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw niyang may mapahamak kahit isa. Gusto niya lahat tayo maligtas, makaalam ng katotohanan. Kaya lang, ang diferensya tayo rin. Ayaw natin ng mabuti. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ang ginagawa mo, pumapatay ka. Hindi naman ikaw ang may-ari sa kapwa mo tao para kunin mo ang buhay niya. Pero mga doktor pumapatay. And sumumpa sila. Ang sumpa ng doktor magsalba ng buhay Alam ko yung particular oath ng doktor, magsalba ng buhay. At sa pagsasalba ng buhay, meron choices pang ibinigay. Kung alin yung mas magandang choice, yun ang isasalba mo. Yung bata ba o yung ina? Mga ganong choices Pero ang general idea, magsasalba ng buhay ang doktor. Ginagawa 5 buwan na yung bata, ina-abort pa. Nilalansag dun sa ano ng ina, sa bahay bata. Isa-isang pinuputol yung mga putulong bata para ma-abort. Ano ba ngayon yung doktor na yun? Pupunta ba sa langit yun? Ang bas palagay mo? Dapat nga, isalba mo yung buhay, tapos ikaw mismo pumapatay. Milyong sanggol ang pinapatay ngayon ng abortion. Kaya kung mapupunta ka sa impyerno, hindi mo dapat sisihin ng Diyos. Kasi gusto niya mapunta tayo lahat sa langit.
Naunawaan mo yung kapatid na Mark? Opo, maraming salamat po. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po sa Diyos. At puntahan muna po natin ngayon ang Singapore. Nandun si kapatid na Don Capulong kasama na ating mga panangin. Go ahead, Singapore, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid Daniel, kapatid Eli. Dito naman po sa Singapore, ang atin po magtatanong na panauhin, si kapatid na Philip Rosal, isa pong Katoliko. Sige po. Magandang gabi po, Father. Sa dinami-dami po ng mga relihiyon po ngayon, tila po nag-aaway-away po, nagtatalo-talo po. Sa inyo pong palagay sa bandang huli, meron po bang mananaig sa mga ito kung meron man? At sa tingin niyo po ba, ang religion po ba ay kailangan po natin ng religion para maligtas tayo? Or kahit meron lang tayong paniniwala sa Diyos, maliligtas tayo? Yan po. Salamat po. Alam mo, kapatid, salamat sa pagdalo mo, kapatid na Philip. Unang-una, ang Diyos ang nagturo ng relihiyon. Ang tawag sa Biblia sa relihiyon, yung salitang Grego sa original na salita sa Biblia, threskia. Ang kahulugan ng threskia, pakilagay sa screen, ay ceremonial observance, religion, worshiping. Ang threskia, pagsambayan. Pagsamba na tama. Relihiyon na tama. Ceremonies na tama ayon sa Biblia. Kaya, kailangan ba ang relihiyon? Abay, ang may sabi ng relihiyon ang Diyos eh. Siya nga ang kailangan nating sambahin eh. Kaya, pagka susunod tayo sa Diyos, kailangan natin sumamba sa Kanya, kailangan natin ang relihiyon. Yung tamang relihiyon o tamang pagsamba. Kailangan yon para tayo maligtas. Ang Diyos ang may formula ng tunay na relihiyon eh. Nababasa sa Biblia, ang kanyang mga itinuro para maganap yung pagsamba o relihiyon na itinuro niya sa Biblia. Mula sa panalangin, pagluhod, klase ng panalangin, kung ano ang sasambahin, kung paano mananalangin, kung paano mamuhay, kung paano magdadala ng pamilya, kung paano every way of life. Yun ang religion sa Biblia. Religion is a way of life. It is inevitable for salvation. Kailangan natin yun. Yung turo ng Diyos. Ang kabuuan nun, yun ang nagre-represent ng way of life o ng relihiyon ng isang tao. Kaya kailangan yun, kapatid. Hindi yung ideya ng iba. Hindi na kailangan niya iglesia, hindi na kailangan niya relihiyon. Ba't nagtayo ang Diyos ng relihiyon? Ba't nagtayo siya ng iglesia? Di naman pala kailangan. Punta ka sa bukid. Makita mo, mga damo, may mga siit, may mga makahiya. Nung bata ako, punto ako doon sa makahiya. Pagka hinipo ko, titiklop siya. Tonto ako, lahat ng makahiya, hinihipo ko. Sabi ko, nararamdaman nila, no? Sabi ko sa loob-loob. Nung lumaki-laki ako, sabi ng lola ko, anak, kumuha ka nga ng makahiya, 7. 7 puno ng makahiya. Anin mo, lola, yung makahiya. Ang ate mo hindi dinadatnan. Hindi nireregla. Papainumin ko ng makahiya. Yung palang makahiya, pagka nadidilay ang regla, pwede palang panggamot yun. Nung ko lang nalaman, yung makahiya pala, meron palang silbi yun. At nung nag-alaga kami ng kambing, may paborito pala ng kambing yung makahiya ang kinakain. Maraming tinik yun eh. Doon sa nguso ng kambing, walang tinik-tinik doon. Kinakain niya yung makahiya. Pati damo kinakain. Isip ko, lahat pala ng nasa mundo, kailangan. Kung yung makahiya, kailangan. Yung pakayang iglesia, yung relihiyon na pinamuhunan